1, 2, 3, go! Kanya-kanya na. Chares, joke lang. Ayan. Third week na po tayo ng July, pero nakakalimang episode na po tayo. Opo, yes po. 5th episode na ng inyong favorite Wednesday afternoon habit. Ako po, si Hazel Macarubo. Dong digi 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 dong, muling kumakatok. Jello Ilano po, samahan nyo kami sa isa ng mga episode na makabuluhan at naisaysay. Mga kwentong nakaangkla sa mga makabuluhan na kaalaman, kulitan at mga napapanahong istorya. Ako po, si Gabby de Guzman. Dito na kayo sa podcast kung saan bida ang mga kabataan. We are Unfiltered. For the youth, by the youth, and of the youth. Ayan, so bago po tayo magsimula, no, bigkasin muna natin ang ating disclaimer sa ating programa Yan, ngayong hindi hapon. natin pwedeng makalimutan Oo. ang ating disclaimer. Habang hinihintay natin, no, idadagdag ko lang, no, 1 month na pala ang Unfiltered ngayon. Talaga ba? Oo. Kanya-kanya doon Nakalimutan ko sabihin kanina bago tayo umere. Pero 1 month Pero na at pala least tayo. genuine yung reaction namin ni Jello. Parang kahapon lang. Nung isang araw lang ata yung nag-unfiltered. Oo, parang Oo. kahapon lang yung first guest natin at ngayon nakaka 1 month na to. Oo. Oo, at 5 Bilis naman. episodes na. Oo, 5 ang episodes. galing. Ang galing mag-count ni Gabi na 1, 2, 3. Go! Kanya-kanya na. Oo. Ayan. Nandiyan na po ba ang ating disclaimer? Ready na po ba? Ayan. Ready na po ba? Ayan, so ready na daw po sila. So, for this program, the views and opinions expressed by the hosts do not necessarily reflect the views or opinions or positions of the entities that they represent. This program is by the youth, for the youth, and of the youth. Ayan, maraming Ayan. salamat, Gabi, sa Thank iyong you, Gabi. disclaimer palagi. At Ipa-views and saka, opinions. talaga excited tayo kanina, no? Kasi 1 month na tayo. Oo. Pero actually, hindi namin alam ni Jello na 1 month na tayo. Ang bilis-bilis. Hindi ko rin na-caught off guard ako doon. Akala ko. Oo, hindi ko alam. Hindi, nakalimutan ko rin kasi sabihin kanina dahil ang dami nating ginawa ngayong araw. Oo nga, speaking of that, kamusta ba kayo? At balita ko, maraming nangyari ngayong araw. Ang dami-daming nga. nangyari Oo. ngayong araw. Sige, Simulan sa inyo. Sa inyo muna. simulan mo muna, Oo. Gabi. Kami kasi ni Hazel, magkasama kami kanina. Nandun kami sa Barangay Ligas 1 kung saan ay nagkaroon ng isang seminar about urban farming. Kasama yung Strike Foundation Incorporated at yung Department of Agriculture. Collaboration siya with the CICRD, ang ating department. Tinuruan ba kayo magtanim doon? Yes, Oo. actually, oo. Tinuruan kami, di ba, nung proper crop management, yung paano Tsaka yung sila mapalago. even yung preparation ng soil pa lang, Yes. di ba? At Oo. tamang paglagay ng seedling sa lupa, yung pagpupunla. Oo, at Nakakuha ba kayo ng mga seedling, ng mga... Yes! Oh, ang dami namin nakuha nandun sa Hindi backstage. lang hindi lang seedling, pati mismong bungang halaman. Bunga. Oo. Tama. Alugbati tsaka spinach, di ba? Oo. At saka tinuruan din kami doon paano namin ima-manage yung mga peste. Oo. Peste. Parang ibang peste yung Parang last tinutukoy week, mo. puro register ang puntiri natin. Ngayon naman, Oo, peste. Mga peste. Super peste na yan. Pero ikaw, kamusta ka naman? Kasi di ba mag-isa ka Oo. lang? Kami ni Gabi magkasama. Magkasama. Kasama kami ni kami Sir eh. Bush at ni Direk Ray. Kami Ay, naman kamusta? po ay naganap kanina ang Good Vibes sa umaga sa St. Alphonsus sa Greenville, sa Adas 1. Oo. Anong ginawa niyo doon? Oo. Doon namin ginanap ang Good Vibes sa umaga with Kuya Eric. Doon ako nag-weather at Did You Know update. Oh. Narinig ko parang tuwang-tuwa sa'yo yung mga Oo, bata anong doon. ginawa mo? Grabe yung crowd. Napaingay ko sila. Ano Grabe. ang ginawa mo? Kung ano lang. 1, 2, 3, kanya-kanyang hosting. Ganun lang pala. Effective pala yung ganun. Yun ang vocals team natin for today. 1, 2, 3, go. Kanya-kanya Kanyang na. hosting. So napaka-busy pala natin ngayong araw, no? Ang dami nating mga Oo. pinagagawa. Pero actually, yun yung lagi kong nilook forward tuwing Wednesday. Yung Oo. marami tayong ganap ng buong araw. As in, full pack ang ating araw. Book and Jam-pack. busy kayo Yes. lahat. Oo. And also maganda na na-expose din tayo sa labas, di ba? Oo. Sobrang exposed nga lang. Sobrang exposed. exposed. Sa pagkakatanda Overexposure ko, na. yung kasama ko dun, sobrang naliligo na sa pawis niya. Sino ba yan? Pangalan nating Parang pangalan. Gabi de Guzman. Gusto ko yung pinakalaw talaga ng... Full name pa. Kasi sobrang init naman talaga kanina. Oo, sobra Oo. talaga. Kaya po, stay hydrated. At magdala po tayo ng yung mga maliliit na electric fan dahil sobrang init. Payong at mag-sunscreen din. Kasi Sunscreen. sobrang init Oo, talaga. Iba ang sobrang ano sa init. balat, di ba? Ayan, kanina pa tayo nagchichikahan. Naghihintay na yung guest natin. Oo nga eh. Gusto ko na siyang kasama sa chikahan natin eh. Oo. Pakilala mo na kaya, Gabi. Oh, kilala ko siya. Pakilala mo na.
Pakilala mo lang. Pakilala sabi Tama, ko. pakilala Iba natin. yung ano. Bakit para iba yung word na sinabi Kaya niya? nga parang iba yung... Oo. So, ang ating guest po ngayong hapon ay ang kaibigan namin ni Hazel. Yes. No, matagal po namin siya naging kaibigan dyan po sa kami po ay nag-high school sa St. Dominic College of Asia. No, Wow. siya rin po ay naging counterpart ko nung naging student council president ako doon nung senior high. Siya po yung Sa junior editor-in-chief Tsaka ng sa Dominican junior Vanguard. high. Oo, Diba? before. So, wag na po tayong maghintay at papakilala na po namin ang aming Special guest. ngayong hapon. Ayan. Pero bago siya pumasok, gusto ko munang bigyan siya ng Magandang bonggang-bonggang. introduction. Okay. Our guest. Okay. Is a former St. Dominic College of Asia or SDCA Junior High School Student Council President and a former Dominican Vanguard Editor-in-Chief. And also, she graduated as magna cum laude Wow. with a degree of Bachelor of Wow. Arts in Communication at St. Scholastica College, Manila. Throughout her college life, she became the class representative and a batch representative for their communication society. Talagang student leader ito, no? So, in her academic years, nung undergraduate po, siya po ay naging news writer ng The Scholastica, ng official news publication ng St. Sco Manila, at naging managing head po nito mula 2023 hanggang 2026. Ayan. You got to tune in because she is here and she is the moment. Let us welcome Yo Gatdula! Ayan. 1, 2, 3. Go, Kanya-kanya na. Ayan. Let's welcome Yogat Dula. Ayan. Welcome to the show, yo. Oh, ano pala? Rhyming. Good afternoon to everyone. Good Alam nyo, afternoon. kahapon, sabi ko kay Gab, niloloko ko siya, uy, ganda niyang introduction. Oh, di ba bongga ba? Hindi na siya maganda. Very energetic. Di ba? So, Tama. nag-exceed na Oo, talagang- expectation mo. Talagang binonggahan namin. Siyempre, Asia's woman ba naman? Pero di ba may tanong ka kay Yo? Oo nga pala. Speaking of that, bakit nga ba naging Yo ang iyong pangalan? May etymology ba yan? Etymology! Etymology. Halatang Philippine Studies, di ba? Mas alam pa nila yung kurso ko. Wait, for context, ang real name ko is Sean Bjorn. But ang nickname ko is Yo. So, di ba, anong connect? To Ano be nga bang honest, connect? hindi ko talaga alam. Wala talaga siyang connect. Sino nagbigay At ng all. Yo? As far as I know, tita ko. Pero, in fairness naman, thankful ako na yun yung pangalan ko, yung real name ko and yung nickname ko kasi madali siyang tandaan. Though, ang nagiging problema lang kapag, for example, announcement, tatawagin sa stage, mali yung pronunciation lagi nung Sean Ng Bjorn Bjorn. mo, oo. Kaya nung graduate ako, sabi ko, sana naman po, tama na yung pronunciation. Luckily, tama naman. Yes, tama naman siya. Oo. Kasi kahit ako din, ayoko nang, alam mo yun, kahit common yung name ko, ayoko nang mispronounce yung name ko. Oh, tsaka pag mispronounce yung pangalan mo, Hazel. Oo, Parang, hindi naman. Kasi kasi syempre, moment mo na yun eh, di ba? Moment mo na yun. akala ko baka dahil Bjorn, di ba? Kaya naging Yo, di ba? Parang Yo, Bjorn. Baka ganon yung ano niya. Di ba? Ay, wait na po. Yan. Ayan. Talagang excited tayo ngayong hapon. no? Sorry po, nagkakagulo na. hindi naman. So as I was saying, akala ko Bjorn kasi di ba? Bio. Ano ba? Pero kanina nga nagtatalo kami, Yo, kung ano bang pronunciation ng pangalan mo. Yung katabi mo dyan, mali ang pronunciation sa apelyido mo. Sabi ko, hindi. Gatdula Gatdula siya. talaga. Sabi niya, hindi, Gatula yun. Hindi talaga. Gatdula talaga yun. Naku, grabe So, na sino ang tama, Yo? Gatdula siya. Oh. With a D. With the letter D. Feeling ko yung dalawang to maging FO na to eh. Hindi alam yung nga na tamang pronunciation Parang ng feeling ko pati tayo na nga rin. Tignan mo yun. Kayo. Oo, kanina pa natin dinidiscuss yung name niya. Kamustahin naman natin siya. Di ba? Kamusta ka naman ngayon? Nandito ka pa na, babe. Pasensya na. Teka lang, batiin mo natin yung mga nakikinig sa atin ngayon. yan. Sa ating Facebook Live, Bacoor TV channel. And of course, Sir Butch, Sir Ray, Miss Jaren. Hello po. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kanina pa nila ako, Oo. Sige, simulan na Hindi, natin. kamusta ka naman? Kasi kanina Ayan. pa nila Ito, hinaano Hazel. yung name mo eh. Kamusta ka naman Oo. ngayong araw? Well, today, hindi naman jam-packed yung araw ko. Sumakto talaga yung schedule today na wala akong ginagawa. But since graduate ako, ang ginagawa ko lang ay gumala.
Yun. Wow. Yun ang pinakamagandang regalo niya sa sarili niya. Yeah. Ang maggala-gala muna habang di pa siya working, di ba? Yeah, At kumain. Oo. Yeah. Gusto ko yung parang ako. Hinihintay niya sabihin niya yun na ang favorite niyang gawin ay kumain. Naghahanap lang siya ng momentum. Oo, naghihintay siya. Parang hindi niya yung moment na yun eh. Gusto niya yun yung mababanggit niya na mahilig kang kumain di ba? So, ang way of pampering is through food. Tama ba? Yeah, super mahilig talaga ako kumain. Oh, Like, foodie kung gusto pala mo siya. ng food recommendation, just call me. Ano namang favorite food mo? Mahilig kasi ako sa Japanese cuisine. Anong pinaka-favorite mong Japanese cuisine? Ano lang, ano yun, yung not Wagyu, but Ay, wag not you! Wagyu. Wow! Hindi nga siya Wagyu eh. Ay, hindi ba? Hindi. Pero, in general lang, yung sa mga marugame udon. Oh yung my Ay, God! oo, I love! masarap. Kakakain ko lang din dun. Oh, masarap. Ay, ako din yung tempura, gano'n. Last Friday, yung sarap. Ikaw, Gabi, mahilig ka ba sa marugami udon? Kumakain ako ramen. Ay, Yung ramen. ramen. Hindi ka mahilig sa Japanese Sa cuisine. mga ano. Mahilig naman. Kumakain naman ako. Kayo ba? Kayo? Ano mo? Ba't iba yung mood niya ngayon? naman. Parang kailangan ni Gabi ng Gabi, parang kailangan mo ng... Tanong lang naman. Hindi kayo, anong favorite Japanese food nyo? Kumakain ba kayo ng Japanese food? Ako din, mahilig din ako sa ramen, sa marugame udon. Oo. Maki-sushi, mga gano'n. Ay, diba? hindi ako masushi, pero mamatcha ako. And ma-curry. I like curry talaga. Hindi ka padlock, masushi. Masushi. Ano yun? Sandali, alam mo, hindi ko na-gets. Ikaw naman nagka-moment ngayon Sabi sa ko mga sa'yo, di ba? Pag magjo-joke ka, sabihan mo agad si Gabi. Sinabi Pag ko, magjo-joke kasi kayo, sabihan nyo muna ako kung anong konteksto. please, Hindi yo. ko maintindihan. Ikaw na lang mag-explain, yo. Ayan ang dapat, live call out. Yan po tayo ngayon. Yan ang uso Paki-explain na ngayon. lang. Naalala ko nung second episode natin. Nagjo-joke yung ikaw ata nag-joke nun kasi yung Anong guest daw? namin, Yes. taga-Kalamba. Ano ko yung favorite tanong nila? Di Oo, ba? tapos yung Kalamba, ganon. Tapos nag-gets ko lang siya mga few moments after. A few moments later. Oo, grabe. Oo, kaya dapat sisenyasan mo ko, ha? Oo. Tsaka gusto makita yung raw and candid reaction yun. Heads up lahat. lang muna kay Sige, Gabi sige, para sige. makasabay agad. Pero si Yo, syempre, di ba, parang sabi niya kanina mahilig siya sa mga Japanese food. Oo. Ano naman yung mga hindi mo hilig na pagkain? Oo. Sadly, hindi ako mahilig sa matcha. I'm so Oh. sorry to all the Okay. matcha lovers. Kasi feeling ko talaga lasang dahon siya. Mm. But you know what? I tried naman. Nagsimula ako sa ice cream. Kaya lang, habang tumatagal, nararamdaman ko na yung kick ng... Ay, di mo talaga bet Di yung ko talaga pagka-bitter siya- taste niya. Sabi ko, oh my God, ganito ba yung feeling ng mga herbivore? Grabe. O hindi, pero meron ako marirecommend na masarap siyang matcha, strawberry matcha. Diyan, ay hindi ko pwedeng sabihin. Pero sa may alabang, masarap siya. Tsaka nakapag-sponsor na tayo na Tama, pwede nang di ba? banggitin. Baka Oo. naman, di ba? Pero Pero yung masarap chocolate siya na- yung matcha strawberry. Pero yung chocolate na matcha, nabibili mo Chocolate yun? na matcha? Yung isang brand. Yeah, Anong KK lasa nun? brand. Ah, okay. yeah. Oo. Hindi talaga. Hindi rin. Hindi So, talaga. Pero ako doon ako nagsimula mahilig sa matcha. Oh. Natikman ko yung chocolate na yun. Chocolate. Yeah. Basta yung favorite ko lang yung strawberry matcha na natikman ko dun sa may alabang. Yun pa lang ba yung try mo so far? Na strawberry Nakatikim na matcha? ako ng strawberry matcha. Oo, yun lang. Para si Gabi, matcha din sila sa frame natin. Matcha kayo ng frame natin. Ako ngayon, hindi ko na mag-gets yung joke mo. Pati kami ni Yo. Matcha. Parang kami din ni Yo, nag-loading. Diba? Oo, tuwang-tuwa sila eh, no? Matcha match. Match na match doon sa ating white Kaya nga. background. Pero eto, Oo. since ang topic natin is student leadership, gusto ko malaman, saan nagmula yung parang passion mo in student leadership, sa leadership skills mo? Saan nagsimula? You know what? It was quite an accident. You know. In-English ako. Grabe. Pressure ako. Teka lang, teka lang. Sige, go. Hindi, kasi ang totoo niyan, ang nangyari talaga, parang medyo sapilitan pa. Siguro naman lahat nagsistart sa gano'n na hindi mo naman talaga siya gusto, but it called you, parang gano'n. Kailan ka ba nagsimula mag-partake Grade sa ganyan? 7. So, yung lola ko, nakasabay niya yung
teacher ko, sabi niya, Ma'am, baka gusto mong pasalihin si sa student council. Tapos syempre naman yung lola ko nainganyo. Eh di ako, si Takbo naman, nanalo. As na-enjoy ko. Anong first role mo nga nun? Parang representative din. Grade 7 representative diba? yan. Oo. Kasi, Naalala mo ba yun, Hazel? oo. Kasi kami ni Yo ay magka-schoolmate since junior high school. Pero di kami, magkatabi lang yung room namin nun, di ba? Yeah, magkatabi. Hindi kayo nagpapansinan. Ay, hindi rin kasi ako palabas ng room talaga. Yung palalabas ng room. Ako kasi nung labas ako ng labas. Nung Yan, time ko pa, labas ako talaga ng labas. naman. Oo, mahilig Tsaka- ako makipagtsikahan. Tsaka feeling ko vocation or parang calling na rin sa kanya ng lola niya yun, di ba? Parang to where she is right now. Wow, Speaking na-English of na rin. vocation, naniniwala ba kayo na leadership is a calling? Or not? Ayan, sige, si Yo ang Oo, una sasagot. kayo muna. O, Sa kayong akin- dalawa sasagot kayo Yes, it's a calling. Pero not because you're dahil sa pinilit ka or parang obligasyon mo. It's more of dahil sa situation. Tama. Yun siya. Mm. Na minsan kahit ayaw mo naman, pero there are circumstances around you na parang, eto na, kailangan ko nang mag-step up. Oo. So it depends on the context and the Oo. environment. O Ikaw. ikaw ba? Sa akin naman, divine intervention. Wow, divine intervention! Wow! Divine It's so intervention! Parang So pumapasok holy. na talaga siya, holy sa'yo, holy. So you believe that God ordains our leaders? Oo naman. Parang every one of us, parang, kumbaga, parang tinatawag talaga tayo to serve because we are, parang kumbaga, pinufulfill talaga natin kung ano yung mga desires natin sa buhay, at saka kung ano talaga yung parang gusto nating tahakin. Ako same with you and na parang for me talaga ang leadership is a calling and innate na yan sa atin. Kasi katulad nung sinabi ni Yo, wala sa plano niya ang pagiging leader, pagiging student leader, pero nung napilitan siya, eventually natanggap niya na kaya ko pala. So parang for me, kahit hindi mo alam sa sarili mo na kaya mo, basta may isang tao lang na maniniwala sa'yo, mapapatuloy mo yon at magagampanan mo ang role mo bilang isang student leader. And to add to that, social responsibility din siya talaga. Oo. Ikaw naman, Sa as bagay. may background sa student council, anong take mo doon? Well, niniwala rin naman ako na it's a calling for all of us. 'Di ba? Na parang dadating yung time na magkakaroon ka ng opportunity na ikaw na yung next na magli-lead. Oo. Kaya, yun nga, leadership is a calling for everyone. Kaya nga, 'di ba, sinasabi palagi sa politika ng Pilipinas, no matter how long you prepare for the presidency, yung bigla na lang papasok, yun yung mananalo. 'Di ba? Parang gumastos yung isa na napakatagal. Wow. Oh, parang leadership, yun nga, yung presidency parang siya yung presidency ng Pilipinas, parang it's destined for you. Oo. And the same goes sa ating other leadership positions, na kapag nandiyan na yung opportunity, siguro, yun nga, kagaya ng sinabi mo, divine intervention or fate will make a path for you, diba? To be there. And awakening din yun. Tsaka, kumbaga, sa lahat na nakuha ko sa inyo, ang nakuha ko is, it is made for you. Parang kumbaga, ikaw talaga dapat yung mag-shine in your own way, diba? Parang, in your own little way, you have a platform din naman. So parang, why not spread it to others? Parang kung paano ka mag-lead, paano ka mag-lead by example, gano'n. Oo. Ayan, before tayo mag-proceed, nabanggit ni Yo, yung lola niya. Nanonood ba lola mo ngayon? Oo, nanonood siya ngayon. hello Hello po. po. So, hindi naman sabi niya sa Hello. akin. Sa inyo. Saan ko ito papanoorin? Pipindutin ko lang ba to? Oo. Ayan, yung lola ko rin nanonood. Anong name ni Hello Lola? po sa mga Kaya lola ako ni Gabby naalala at kasi Leo. nagpakita yun. Ah. Is watching daw. Hi, lola. Anong name ni Lola yun? Mga lola Oo, yun. lola mo Shout ni Yo, out na. anong- Oo. Edit yung pangalan. Hello po, Lola Eddie. Hello po. Hello Ako po. po ay dati Hello. ng klase ni Yo. Buong pamilya ko ay nanonood Oh, ngayon. yung cute Ah. naman. Hello Comment- po. Sana po mag-comment kayo para ma-shoutout po namin kayo. Mabanggit po Yes. namin kayo sa live. Oo. At, sinishare nyo ba? Sinare nyo na Yes, ba? of course. Ito Oo nga naman. nakakatuwa kasi nanonood ang aking mga friends, at aking partner, kay Mickey, ang Ay. aking kaibigan. Hi, Wow. Mickey. Wow, sana all! Hoy, ikaw dun eh. Oh, kay Yesha inspired and ka. kay Paul. Inspired ka. Bakit ako? O ikaw, baka may gusto kang Oo. batiin. Oo, baka may gusto Babatiin ko lang po ang aking mga magulang, aking Ikaw, mga Yo, baka kaibigan. naman may special someone ka. Ay, parang... Bilis na na! Ayun. Wow. Ayan tayo sa mga sound trip Pero nila teka eh. lang, we have, medyo, okay lang ba, Yo, maging serious ba tayo saglit sa Of topic? course.
Na-experience mo na ba na magkaroon ng restraint sa pagiging vocal mo about pressing issues, sa mga sa mga stances mo, ganun? Kumbaga nagkaroon ng restraint, kumbaga parang natigilan ka or parang pinigilan ka to say a stance, ganun? As a student leader, siguro nung president ako ng junior high, hindi ko siya nararamdaman kasi feeling ko bata pa ako. So kumbaga parang okay lang na mawalan ako ng pake. Pero siguro, nag-iba siya nung college ako kung kailan naman hindi na ako student council. Parang mas nag-open sa akin yung ganong idea nung college na ako, nung journalist na talaga. Kasi iba namang mundo ang journalism sa student leadership. Though, connected sila pagdating sa mga pressing issues. Yes. Tsaka sa responsibility. Responsibilities. Yun. Pero I don't think na dapat ma-restrain. Pero may mga bagay inside your school na pagka, alam mo yun, pag medyo may nasabi kang against your school na hindi magiging okay yung labas outside, yun yung major restraint. Pero I think, pagdating sa social issues, hindi naman. It's more of the system around the school kasi. Yun yung dapat na medyo maingat. Sabagay. You know that? Oo. Pero may tanong pala ako kayo, kasi di ba nabanggit mo na tumakbo ka ng junior high. Bakit senior high, hindi mo naisipan mag-student council ulit? Eh di nakalaban ko siya. Hindi. Ayun nga, Bakit nga hindi kung possible na magkalaban? Kasi mukhang magandang laban yun between you two. Kasi mas pinili kong mag-vanguard. Tsaka naisip ko na naging president/student council naman ako ng junior high. So why not try other things? In which, nagustuhan ko naman at dun ko na-discover na ayoko pala mag-doktor, mas gusto ko palang chumika at magsulat na. Kaya So, hanap awakening ko. siya. Kaya shoutout po kila Miss Karen, Sir Ronald, Dominican Vanguard. Pero speaking of that, since sabi niya meron siyang background ng journalism, nagaganto ka rin ba? Nag-news hosting ka rin ba? Or do you also report? So, sa hosting, there are times sa school na minsan ako yung host. Tapos, sa The Scholastican, sa campus publication, minsan ako yung nasa video. And then, yung sa mga news, it's more of our elective kasi. Kumbaga, required siya na, for example, yung midterms namin last time is newscast. Yung nag-field talaga kami na ang init-init. Doon ko naramdaman na ganito pala feeling maging reporter. Pero enjoy naman. But normal lang na may challenge. Oo. Hindi tayo papayag na walang konting pasample. Meron bang Oo pasample? nga, pa rin parinig sa'yo. naman kami ng isang... Ayan, nag-comment na si Kung Lola pwede lang din Edith naman. mo. Hello everyone. Ayan. Hello po. Itaas mo ang bandera ng mga gatdula, parinig kami. Ng isang very broadcasting voice Sandali. niyo. Kung siya magsample ka rin. Ay, bakit ako? Dapat yung nag-student council din. Oo din naman. Hindi, Di ba si Gabi? Okay na pala, siya na lang. Sige, siya na lang. Siya ang ating guest eh. Sige, yo. Give us your best shot. Oo. Pwede ba yung ano na lang, yung parang intro na lang? Oo, spill. Go. Ayoko ng spill. Iiklian ko na. Literal na maikli lang to kasi hindi ako prepared eh. Okay. Pasensya ka na. Uy, nakikinig din Sinong yung lola niya. sisisihin dito? Si Jello. Oo. Nako. Oo. Ayun na, sige na. Ready na si Yo. Ready na daw siya. The dog showin ko lang. Ayan, go, ayan. Nagbabalita, yogat dula. Ganun. Very Oo, into. pwede na siya sa Bacoor Bulletin. Bulletin. Oo. Parinig naman yung ganun ni Gabi de Guzman. Oo nga. Parinig naman kami. Oo. Panoorin niyo na ako sa Bacoor Bulletin. Sabay promote. Oo. Uy, nakikinig din ng ating ang lola ni Yes, oo. Nag-comment Yes, na. na-address namin. Oo. Hello po. Hello po, Lola Edith. Ayan, proud si Lola mo sa UB, di ba? Hindi, sige, tanong natin. Of course kasi, sa student, ako noong time ko, student, actually, I've been a student leader for the past 5 years. Ano yun, Yo? Na-distract tuloy ako. Hindi, I've been a student leader for the past 5 years. Of course, hindi naman lahat yan laging pomp and circumstance, diba? Like, laging masaya, laging may celebration. May time na lagi may magkikriticize sa'yo. So for you, of course, naging
student council ka nung junior high up until siguro nag-journalism ka, di ba, ng undergrad. Paano mo na-manage yon? Yung may mga nag-oppose, may mga kritiko. Siyempre, napakahirap nun, di ba? May mga negative na sasabihin sa'yo. For weak people, for some who are weak, di ba, na hindi na ma-take yung ganong klaseng mga criticisms, some parang they go back inside their shell. Tsaka to add lang kahit sabihin na wag mong dibdibin, hindi mo maiiwasan may mga tao talagang madidibdib yun. Oo, kasi ako dami kong naranasan dyan. But, Ikaw yun, paano mo na-handle yung ganun? Sinasabi kasi siguro sa akin lagi na kapag nasa taas ka, babatuhin ka talaga. So I think it's really important na you know who you are para kahit anong sabihin nila sa'yo, kahit anong ibato nila sa'yo, nothing else matters. Basta kilala mo yung sarili mo. Tama. Tsaka kung alam mo namang wala kang ginagawang masama and wala kang masamang intentions, bakit magmamatter yung opinion nila sa'yo? Though, totoo yun na kahit sabihin nilang hindi mo dibdibin, dadating sa point na didibdibin mo at ikaw rin sa sarili mo magda-doubt. Yes. Pero there's always a reason why andyan ka sa posisyon mo yan. So, yun. Sobrang ganda ng sagot niyo. Kasi same din ako ng ganun sa kanya na parang as long as alam mong nasa tama ka, bakit ka magpapa-apekto? Naalala ko tuloy yung kanta, huwag mong pansinin ang mga naninira sa'yo. No, Basta si Balasi. alam mo lang Hala. ang natama ang ginagawa mo, di ba? Pasok na pasok sa banga. Ito talaga si Philippine Studies talaga. Pop culture talaga siya. Alam niya talaga. Tinan mo, pati yung 1, 2, 3, go. Kanya-kanya Kanya-kanya na. Di ba kabisado niya yun? Pero actually, mahirap naman talaga pag merong mga nakikriticize sa'yo di ba? Pero isipin nyo na lang, kapag may basher kayo, ibig sabihin sikat kayo. Oo. Mas nakikilala kayo ng mga tao Pero pag may basher. instance ba na, di ba parte ka ng like news editorial sa school, may instance ba na may nangyari sa campus nyo or sa university na kailangan kayo yung gagawa ng PR at naapektuhan kayo as the journalist? May ganun bang Walang nangyayari kasi yan Nangyayari siya, pero ang nangyari kasi sa amin, parang may na-release kaming article na hindi nagustuhan. So, pinatawag. Unfortunately, wala ako nun kasi may sakit ako nun. So, hindi ko na First-hand witness experience. firsthand kung ano yung nangyari doon. Pero, mahirap siya. Kasi Sobrang school na hirap yung, niya. syempre school na yung magiging, mo, parang hindi technically kalaban. Kalaban mo is the administration ng Oo, school. diba? Pero kasi, at the end of the day, student leader ka. So, sa student body, ang ano mo talaga, di ba? Pero kailangan din balance. Hindi pwedeng sugod ka lang ng sugod. Kailangan, yun nga, balance lang palagi. Tsaka paano ba yan? Do you lead by example? Anong klaseng leadership ba yung ina-exemplify mo? Ina-exemplify? Hindi, what type of leadership Sinabayan mo style? yung pag-English niyo kanina, ha? Hindi, what type of leadership style? Leadership style. To be honest, ngayon kung tatanungin niyo ako, hindi ko na alam kung anong type of leadership ko. Kasi, feeling ko, nag-laylow ako nung nag-college ako. Syempre kapag nag-college ka, minsan, dun mo lang nadidiscover kung sino ka talaga, kung ano talaga yung gusto mo. So, yan ang hindi ko masasagot kung anong type of leadership. Pero kung 2019-2020 ano yung type of leadership na meron ka? Ano man tawag dun sa very much attuned with your Attuned. Ano yun? Gabi, baka... Hindi ko na alam kung anong tawag sa mga type of Attuned, leadership. alam ko lang yung kapag na yun. sa tugtog ba? Iba yun, uy. So, Si Gabi ano ata ka? makakasagot niyan kung anong Oo. klaseng leadership yung attuned. Hindi ko nga maano Ibang mga tao. Nagahang yung utak ko So, mas maano ka sa mga followers mo. Gano'n. Oo. At Paano attuned? Parang mas, how do I explain it? ayan, nag-English How? tuloy. Mas attuned, which means, Free? nagmamatter Mas ano sa siya, kanila yung oo. opinion bago ka mag-decide. Parang big mas decision. ano siya sa Democratic. people Democratic. niya. Oo. Ah, Yun so yung it's gusto ko sabihin, democratic. Democratic Ah. leadership. Like you ask yung Oo. yung opinions ng mga Mas nakasasakupan mo. nagmamatter sa kanya ang opinion ng nasasakupan niya. Oo. Ganon ka ba yun? Ayun. So it's Oo. democratic. Democratic. Oo. Eh di hence yung ating... ikaw nagtanong. Anong leadership style mo? Ano ako? Group leader lang. Aray ko. Siguro masasabi kong lenient leader. So, Kasi laissez-faire. sobrang lenient naman. Kasi sobrang, kumbaga minsan ako na yung minsan umaako ng mga responsibilidad kahit ganun parang ganun naman. Masyado naman ako naging lenient. So sa parang kanila. free.
masyadong freeing Parang sa ano. may pinaghuhugutan. Kaya nga Oo. eh. Pero speaking of that, yun din yung tanong mo, di ba, Hazel, kay Yo, kung anong klaseng leader ba siya? Since leader siya sa ano. Oh, yun na nga, Student leader. nasagot niya na. Nasagot niya na. Iniiwas niya yung tanong eh, no? Kasi sa group leader, di ba, group leader din ba siya sa school, kapag sa ano, sa mga project? parang ano, di ba Oo. nga, parang gusto kong tanungin is, kapag ba may mga group projects, ikaw ba Ikaw ba yung nag-initiate nag-lead? na maging Oo. group leader? Or sadyang, siyo na lang po? Ganon. Nung junior high, hindi ko wala akong choice. Wala ka talagang choice, lalo na kapag yung mga kagrupo mo, alam mong hindi gagalaw hanggat walang magsi-step up. So, ginagawa, sige ako na, akuin ko na to. Ngayon, kung hindi nyo gagawin yung part nyo, tatanggalin ko kayo sa ano. Yun na yung ano, Submission. version mo ngayon. Pag college or nung junior high, ganyan ka? Nung junior high, ganun ako. Ngayong college, tinitimbang ko. Ang ginagawa ko kasi, pag may freedom na kami yung pumili ng groupmates namin, sa mga friends ko, walang group leader. Lahat kami, we make sure na we do our part. So, wala talagang leader at all. Ngayong college na. Kasi syempre naman, kung college ka na, girl, magtino ka na. Oo. Parang ano lang, yung baka magbulakbol edad pa kayo mo? sa college na kayo, parang label na lang yung group leader, pero kailangan lahat talaga kumikilos. Kailangan Oo. lahat may input talaga. Oo. Diba? Pero hindi mo maiiwasan na may mga time na kailangan mong mag-step up. Oo. Especially kapag yung isang member hindi binibigay yung same energy na binibigay mo. Naku, marami pa naman ngayon yung mga weightlifter na mga kagrupo natin. Mga Ano pabuhat! weightlifter? Dumbbell. Pabigat. Dumbbell. Pabigat. Pabuhat, pabigat. Aray Nako. ko. Kayo naman po ang bunot Actually, namin ngayon. mahirap talaga, no, kapag parang, lagi ko sinasabi dati sa student council ko, parang once a student leader, always a student leader. Lagi kang, ikaw yung na-expect lagi na mag-lead, ikaw lagi na-expect mag-initiate ng mga tasks. For example, sa mga groupings nga, di ba? Oo. Minsan nakakatamad na, pero parang, pag wala mag-initiate, di ba, bagsak kayong lahat, di ba? Pero ikaw, Yo, what if may isa kang kagrupo na sobrang pabigat talaga? Yung tipong kahit isumbong mo sa, theoretical question lang, kahit isumbong mo sa professor nyo, parang sabihin, hindi pagbigyan nyo lang, paano mo i-handle yun? Hala, nangaaway ako. Like, Naku. personally. Ay, nangaaway ka pala. Confrontational po. Oo, confrontational ako. Though, hindi ako sa in-person. Kasi pag in-person, pag nagagalit ako, umiiyak ako. So, dinadaan ko sa chat. Sabi ko, pag hindi kayo umayos talaga, tatanggalin ko na kayo. Wala akong pakialam kung ano maramdaman nyo. Anong response sila sa'yo pag ganon? Yung iba kasi, sinner lang. Di ba? Yung mas nakakainis eh. Alam mo, nakakainis yung mga sinner na yan. Ayan na naman siya. Parang may pinag-uugutan. Perfect. Nakakainis yung mga Nagad ka pa yan. na si Oo. Gavin na apera. May hugot ako sa thesis namin eh. Ayan. Sige, speaking of thesis, yung thesis nyo ba ngayon, Yo, ay solo, by pair, or group? Group kami, 3. So, sinadya ko talaga, may choice naman kami kung gusto na mag-solo or Ay, ang duo. ganda naman. Pero, sinadya ko yung dapat 3 kami kasi magastos. May kayo? May leader kayo dyan? Oo, kailangan kasi thesis. Ikaw ang leader? No. So, bakit hindi ka nag-initiate na ako na lang leader, guys? Feeling ko kasi, hindi ko rin siya ma-handle ng maayos kasi feeling ko, ang miserable ko nung 3rd year. So, pero hindi naman miserable to the point na wala na akong responsibility. It's more of, hindi ko kayang dalin yung weight ng responsibility. But I trust naman our leader kasi close ko rin siya at magaling naman siya. Ay, speaking of close, naniniwala ka ba na kapag sa thesis, huwag kayong maging magka-group Grupo ng ng mga kaibigan mo? kaibigan. Oh, case-to-case basis yan. Ah. Pero, for the most parts, mag-aaway ka talaga kayo. Parang yung katabi mo nagre-react, meron ka Meron bang bang hugot si experience? Gabi? Kaibigan mo, Ayan, nakathesis tinatanong ka na mate niyo. Oo. Hindi, actually, wag talaga kayo makipag groupmate sa mga kaibigan nyo. Kasi nakakagigil. Alam mo, ang mahirap kasi dyan, kaibigan mo sila, tas pag may hindi sila magandang ginagawa or wala silang ginagawa, mahirapan kang pagsabihan sila kasi ka-close mo Oo, sila. kasi ka-close mo sila, di friendship over na kayo, di ba? Pero bago tayo humantong sa change topic mamaya, tignan muna natin ating comment section kasi ang daming bumabati kayo. Ay, ano ko to? Mommy ko to, Ayan, tsaka batiin tita mo ko. sila. Ay, Dalawang hello tita. po. Tas si mommy. That's our yo. Hello po.
Ayan. Banggitin mo mga names sila, yo, para ano. Hi, Abby. Hi, Tita. And hi, Mommy. Ayan. Hello Hello po. po. Maraming Hello po. salamat po sa panonood kayo ngayon. Dagdag viewers po ito sa amin. Oo. At saka dapat sabihin natin sa kanya, thank you. Thank you. Thank you po. Thank you, thank Ang you. corny. Hindi nyo nang mag-gets. Hindi nyo nang Corny. mag-gets. Ay, pero sobrang punable kasi ng yo. Oo. Yeah. Kaya siguro ang ganda rin niyang nickname. Kasi alam mo yung, ang layo niya sa name mo, pero at the same time, alam mo yung mabilis kang matunugan. Pag sinabing yo, ikaw agad ang naano, di ba? Oo. Kasi ba kahit nung tumatakbo ka before, hindi mo ginagamit yung real name mo. Laging Kasi yo. yun yung natatandaan. Oo. And actually, speaking of sa mga tumatakbo, talagang kailangan talaga. Anong klaseng takbo ba yan? Yung mga tumatakbo runner Pagtatakbo ba yan? kasi talaga sa mga eleksyon, dapat talaga gamitin nyo yung may name recall. So, ano ba yung ginamit mo? Gabi. 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 Di ba ganun yung ano niya dati? Hindi, yun naman talaga. Yun yung screen name ko. Like, nung tumakbo na ako sa DLSU as a batch legislator. Nag-rebranding ako nun eh. Kasi nung senior high, Gab naman talaga tawag sa akin nun, di ba? Gab. Tapos, nung nag-DLSU na, tumakbo ako doon, Gabi. Para may dating, tapos... Pero cool lang, actually, yung pakinggan. Gabi na name mo, parang ano siya, sounds like parang playful siya for me. Yes, and it's friendly. Hindi siya match sa personality mo. Oo. Ano ba yung personality ni Gabi para sa'yo? For me kasi, si Gabi very strict. Tsaka parang ang seryoso niya. Diba? Oo. Kapag ikaw Oo siya, nga. parang ang seryoso Tingnan mo, naman parang ito. pag nanlilisik yung mata niya, parang matatakot ka na lang, di ba? Sa akin? Oh, ikaw ba, yo? Paano mo nakikita si Gabi as a friend, a colleague, a student leader? Nung una kasi, di ba nag-meeting de avance siya noon, tas Oh, yan na. pandemic. Feeling ko talaga, ay, si Te, masyado naman tong seryoso. Ayan, nagkakaalaman na tayo naman. Ano, nagiging masaya ba to sa buhay? Parang ganun yung feels Diba? ko sa kanya. Pero pag Aray nakakala mo, ko. naman siya, maano naman siya, very kalog din. Oo. Oo. Hindi kasi nung time na yon, di ba? Nung... Defensive. Tingnan mo, yung mata niya parang nanlilisik. Hindi ko siya tinanong nun. Hindi, ito, nung... Kasi tayo magkakabatch nun, di ba? Grade 11 ako, grade 12 sila. Yes. Kinakabahan din ako noon kasi grade 11 ako, tatakbo ako student council president ng buong senior high school department, di ba? Tapos, Tsaka pandemic pa nun eh, di ba? Ang Oo. hirap. At saka, well, guilty rin ako noon kasi nga talagang ako noon stricto. Like yung campaign coordinator ko nung pinagalitan ko pa. Yun. Like as in bago kami mangampanya dun sa room. Sabi ko, bakit ka late? Sabi ko, di ba like 15 minutes before the time, dapat nandito ka na. Ayun. Yun. So, tama ako ng first impression sa Strict kanya. nga Strict siya. So, Alam ko Oo, na. stricto din ako sa time. Oo, laging on time yan eh. On time ako. Alam ko na dapat abangan ng mga unfiltered O hindi, guests na. pero mabait naman ako. Mabait naman si Gabi. May Oo, mabait pagka-stricto naman lang ako. talaga. Minsan, siya, maldita siya tignan. Ay, Promise. Parang may ano ka ata doon. yung mata niya kasi parang, Oo, di ba? Yung vibe niya. Pero hindi naman maldita talaga si Gabi. It's just yung vibe Oh, niya. hindi sa mabait po ako. ginajudge ka niya. Parang Oo. meron siyang, ano ba naman to? Oo, Parang, di ba? Oo. Si Yona nagsabi ha. A Ako, friend na wala mismo. po kami dyan. Oo, wala na kami dyan. Si Yona. The views and opinions of you does not reflect the views and opinions. Oo. Ako. And parang may sinasabi na yung facial expression. Oo. Oo, resting bitch. Ay, sorry. Pero ikaw, Bawal pala. RBF. RBF. pero Sorry, ikaw, sorry. paano mo Sorry. na-review si Yo? As a friend, colleague, a student leader. Ayusin mo yan. Ayan. Sabi sa mga FO na yan, dalawang yan. Away pa naman. Oo. Joke. Ano? Wala Ay, akong grabe, parang ano, Natigilan talaga. A few moments. parang iba na yun, direct. Ay, nakatulog. As a friend nga Hindi, lang. actually, syempre kasi online nga noon, nung naging student council ako, tapos siya editor-in-chief. Parang nag-click naman din kami agad, like warm yung samahan. Kasi di ba parang ano yun, yung first na meeting natin, parang shooting din yun eh, for Shooting nga a siya. promotional ad ng St. Dominic. Ayun. Parang nasa isang table tayo. Yes, yun. oo. So like yun yung first time namin nakita. Tapos yun nga, warm. Tapos nagrarant ba ako sa'yo nun? Oo, parang lahat naman tayo nagrarant nung time na yun. Kasi Oo. andun din si Miss Kay, so chumichismis na tayo Oo, sa oo, kanya, oo. gano'n. Mm-mm. Oo, kasi nga,
Oo, lagi nga ako nagrarant sa Feeling ko kanya. nag-replay bigla kayo lahat ng rant mo sa kanya. Bumalik lahat eh. Ayun. Bakit ganyan yung mga tugtog Tingnan direct? niyo yung ngiti ni Gabi tingnan niyo, di ba? Oh. Pero ito, since Lintik parehas... lang ang walang ganti. Pero ito, sige, change topic tayo. Pero since, match kayo ng parang leadership nyo, ano sa tingin nyo yung dapat skill ang meron na ang isang student leader? Ano yung pinaka-skill na dapat meron sa tingin nyo? Ayan, gusto ko yung para sa napaisip. Yung pinaka-important. O, ikaw muna mag-answer. Ate, sige. Like, para sa iyo, ano yung pinaka-top 1 na meron? O sige, that is top 3. For me, number 1 yung the heart to serve the people. The Grabe naman yun. Parang ang lalim. Pero yun talaga, kasi kung skills lang naman, tsaka yung intellect, alam mo yun, napapag-aralan yun, pero yung heart mo, tsaka yung character mo, I believe, wala namang pinanganak na leader ka na agad. It's more of, nabibuild yung character mo through leadership. Yun siya sa akin. Thank you, contestant number 1. What a beautiful For answer. the beautiful thank you. and I. Ano nga yung tanong? Ayun, ano sa tingin mo yung dapat na skill meron ng isang student leader? At least 3 skills. 3 skills. Top 3 for you. Actually, isa lang kasi talaga naiisip ko. And this is not just for student leaders. Pati rin sa mga tumatakbo outside, di ba? Yung mga youth, mga SK natin. Dapat marunong humarap sa tao. Ganyang harap. Paano yung harap sa tao? Hindi, totoo naman talaga yon. Kasi like, okay, magaling ka nga, like, you know how to manage things. Magaling ka mag-manage ng mga tao mo, magaling ka mag-produce ng ideas. But if hindi ka marunong humarap sa tao at i-explain kung ano yung mga pinaglalaban mo, how can they understand yung position mo? And how can they, kasi sa politika kasi parang, politika and student leadership, parang binibenta mo rin yung sarili mo eh. It's like sales. So kailangan marunong ka rin to communicate with people. Ayan, bago tayo Ako humantong. na mag-bring up, Gabi, since nabanggit Okay, mo na yung politika. sige. At maganda kayong sasagot Hindi, na ito. sandali. Bago tayo humantong dyan. Sige. Kanina pa tayo sinasabihan doon. May question po sa ito ating na yun. Facebook Live. Ito na yun. Yan na ba yun? Yes, ako na Okay, magbabanggit. Ito. Sige. From Marge Marcelo. i-shoutout mo daw muna siya. Shout out kay March. Siya yung naglo-law school. Hello po. Wow. Ayan. Kamusta po sa law school? Oo. Balitaan niyo po kami mamaya. Oo. Ito, ang ganda ng tanong niya. Ano po ang advice sa mga student leaders na hindi magkakasundo sa stance sa buhay, especially sa politics? Wow. Ayan. Kayong dalawa as student leaders, sa tingin nyo, paano nyo i-handle ang isa't isa kung magkaiba kayo ng stance about sa politics? Alam mo, mahirap yan kapag sa politics eh. Kasi syempre, mas gusto mo nag-a-align. Pero, always come from a place of respect muna. Syempre, kung mapag-uusapan nyo ang politics, dapat andun muna yung respeto and yung pagiging human. Doon naman, Ito na talaga, mag-walk ka talaga si Tumang. it should always come from a place of respect. Kasi pare-pares naman kayong tao. And pag-usapan nyo kung saan kayo, parang maghanap kayo ng common ground and pag-usapan nyo. At the end of the day, you cannot please other people. It's just that you have to, alam mo yon, communicate lang. Hindi mo kailangan makipag-away. Kasi kung makipag-away ka, just to prove that you're right, mas lalong hindi mo sila mako-convince. Tama. Communicate, don't hate. Ikaw, anong masasabi mo, Gabi? Actually, echo ko lang naman yung sinabi ni Yo. Kasi, as a political science student, wow. Alam ko, binibigyan tayo ng serious. Diba? Hindi, actually, to some extent, parang tinuruan din kami about that eh. Kaya di ba nasabi ko kanina na dapat marunong yung student leader or mga ano natin, na lumapit sa tao. Kasi if hindi ka marunong lumapit sa tao, i-explain mo yung pinaniniwalaan mo o kung sino mang politiko yung sinusuportahan mo, kung babastusin mo sila, kaya yung sinabi niyo, di ba, dapat it comes from respect. Yes. Kung gagawin mo agad yun, Ayan. hindi pa ako. Thank you. Hindi, pero totoo naman talaga yun eh. If like babastusin mo sila agad, sasabihin mo na pwede ba sabihin dito yan, yung parang mababa yung kanilang intellectual capacity,
di ba, as a person, dahil sinusuportahan nila itong particular candidate, paano mo sila mako-convince na lumipat, di ba? Yeah. And always, gaya nung sinabi ni Yo, yung second point, na common ground. Kasi, you know, in politics, lagi ako naniniwala sa kasabihan na compromise is not a dirty word. No, life depends on it. Kaya kailangan lagi tayo makipag-usap. No, lagi tayo mag-reach out sa mga kababayan natin, 'di ba? Yung mga kapwa nating kabataan, no? Pati rin yung mga taong hindi nag-a-agree sa atin. Kasi yun yung way para ma-convince natin sila to support kung ano man yung pinaniniwalaan natin. Oh, ganda. Yung pagsagot niya, para siyang mayor. Kaya nga di ba? Parang lalaban siya naman, parang tatakbo siyang konsol, di ba? Parang sa 2028 dapat na ba kami maghanda? Kaya nga, sabihan mo lang kami, Gabi, ha? Mag-ready na kami ng ano. Hindi, kasi nga, as I've said, di ba, although si Yo, mas matagal siya naging student leader. Ako lang naman in the past 5 years eh. Although, nung nasa Lasal talaga ako, doon ako natuto talaga on how to campaign, how to manage yung messaging ko, on how to reach out to people. No, and yun talaga isa sa mga importanteng natutuhan ko, na you reach out to people with respect, and seek common ground. Kasi if like babastusin mo sila agad, walang mangyayari, di polarized na yung politika. Kaya nga polarized na, di ba, politika natin. So, yun nga, tigilan natin yung pagiging toxic. Pero kayo ba, like, wini-weigh niyo ba lahat ng argument ni A at ni B? Parang kumbaga, yung argument ng isa pinapakinggan niyo din ba? Tsaka based sa answer nila, no, mukhang same naman sila ng stand sa politics. Oo. Kasi nag-match yung sagot nila, di ba? Sobrang match. Oo. Matcha. Match. Ayun na. Oh, nag-gets na niyo yung joke mo, ha? May pasok eh. Oo. Oh, sige, ulitin mo yung question mo. Anong question Wini-weigh mo? niyo ba yan? Yung, kunwari yung argument niyo at saka yung argument nung opposing party. Parang, kumbaga, wini-weigh niyo ba kung ano yung mga point niya at yung point ninyo? Kung paano kayo magkakaroon ng common ground doon? Oo, kasi how can you talk when you don't listen, di ba? Yes. So, dapat nakikinig ka muna. Tsaka, depende rin kasi yan sa POV. Mas okay na mas marami kang POV para alam mo rin kung paano ka haharap, di ba? Yes, tama. Tsaka as a communication student, yun talaga yung parang goal ng com, di ba? Na hindi ka lang marunong magsalita, at marunong ka rin makinig. Yes. Diba? And yun nga, to answer the question, para tugong kandidato. Hindi avance na yata to. Kaya, sabi ko sa iyo, parang Naalala ko, nung advance na lang. nangangampanya ako dyan sa DLSU, pag may mga ganyan tanong, sabihin ko, thank you so much, Jello, for your question. No? Ganyan, mga ganun. Anyways, ano nga yung tanong mo? Kung wini-weigh nyo ba, Wini-weigh mo ba yung argument nung isa at saka yung argument mo? para magka-common ground okay. kayo. Okay. Yeah, ako wini-weigh ko talaga siya. Kasi ako, I have friends from diverse political spectrum. May mga friends akong aktivista. May mga friends akong DDS, mga Marcos loyalist. Talaga So, sinabi ko na binanggit eh. niya no? talaga. Sorry. Disclaimer, Di, unfiltered naman to. At least lahat represented. Sorry. Hindi, pero totoo naman, I have friends na I have friends na militante, na aktivista, I have friends na on the other side. I weigh all of their opinions, no? And lagi kong sinasabi, I respect your opinion. So wag niyo akong ibabash din kung for example, hindi ako nag-a-agree dun sa sinasabi niyo. Magrespetuhan na lang tayo and siguro we reach a compromise, no? And common ground, no? Kung kailangan nating gawin. For example, yan nga, 'di ba? Sa mga schools kasi university, 'di ba? Primary problem is tuition, 'di ba? Yeah, Yung ano ba mga ibang problema, school uniform, yung mga ganyan. Scholarships. Oo, mostly naman lagi naman tayo nag-a-agree sa ganyan. Pero yun nga, you weigh things and also reach everyone with respect. Ikaw ba, Jello? Kung anong stance mo sa ganun? Yung same na question. Ako kasi kapag divisive politics, Wow! Pag ganyan kasi, parang, kagaya ng sinabi nila, wini-weigh mo din yung mga argument. Tsaka at the same time, you have to at least, kumbaga, maging decente ka lang din about it. Na parang, kumbaga, treat them fairly kasi tao din naman sila. Kagaya ng mga constructive criticisms, mga bashers. Kumbaga may mga sarili-sarili silang opinion na kailangan nag-matter din naman yan. At naniniwala din ako or baka naniniwala din kayo na kapag may mga criticisms kayo or may mga bashing or something like that, it is somewhat to better yourself, somewhat to also at least prove na parang kumbaga ito din yung dapat na parang constructive din nagagawa mo. Ganun. Pero may mga times kasi na
yung ibang constructive criticism, hindi talaga, parang namamask lang siya as constructive. Pero more on, ang atake talaga, para hilahin ka Pinipersonal na diba? nila. Oo. I think it depends na rin sa'yo to assess that kung constructive siya or hindi. Kung hindi naman siya, kung paninira siya, di ba kung pansinin? Oo. Actually, ang taad lang din sa sinabi mo, Gabi, na kung gusto mo nga i-educate yung isang tao, wag mo siyang sabayan. Alam mo yung Oo. parang, may nabasa kasi ako before na if ang isang party, isang side ng party, gusto talagang ma-educate yung kabila, wag mong ika-cut off, wag mong i-unfriend. Kasi paano mo siya matutulungan maging educated or maging informed sa nangyayari sa politics natin kung pipiliin mo siyang i-cut off? Ikaw na nga lang yung magsisilbing, yung parang, alam mo yung tulong para maging aware siya. Ika-cut mo pa yung, yung bridge na yon, di ba? At saka something I learned again sa political science, na lahat tayo, bilang mga individual, citizens ng bansa, we draw our decisions kasi sa experiences din natin. Yes. Context. For example, di kung gusto pala niya tong particular issue na ito, baka because no? May reason bakit, 'di ba, na sinusuportahan niya ito. And yun nga, like, just do it with respect. Tsaka, syempre, lahat naman ng tao may pinaguhugutan niya. Diba? And dapat hindi ini-invalidate. Oo. Ayan, so may question na naman po sa ating Facebook Live from Abby Mondehar. So ano ang may a-advise niyo po sa mga students ngayon para ma-encourage silang maging student leader? What will make them realize na I want to be a student leader? Magandang tanong yun. Ang gandang tanong. Oo nga, no? Oo. Tita ko yan eh. Hello, Nabanggit na yung kanina. hello po. Oo. Hindi, actually, before we answer the question, nung tumakbo nga ako dyan sa Lasal, trend na talaga. Gusto ko yung binanggit niya talaga yung name ng Ng school. pangalan ng eskwela. Sorry talaga. Kanina pa siya. Kanina, unfiltered niya talaga. Unfiltered talaga. Sorry. Hindi, pero yun nga, it's a trend nowadays. Yan nga, yung mga tumatakbo sa student councils and governments na bumababa yung participation rate. Oo, konti yung tumatakbo, wala nang may gustong tumakbo, nagpipilitan na lang tumakbo. No? So, it's really a problem right now. And to add lang, alam nyo ba, na isa yan sa naging editorial namin dati, dun sa nirelease na news magazine. Saan yung sa And- college mo na? Oo, nung college na ako. And yun nga, decline of student leadership. And you know what? I can't blame them. Kasi pag student leader ka, ang daming sacrifices eh. Hindi lang yung sleep, hindi lang yung personal mong buhay. It's more of andun yung pressure na kailangan ikaw yung ideal student kasi ikaw yung andyan ka eh. Parang feeling mo kailangan mo maging perfect. Kaya mahirap din talaga. And actually, sa tanong na yan, hindi ko nga alam kung ano yung isasagot ko. Pero, like honestly, hindi talaga. Pero yung naalala ko, yung nakalagay dun sa editorial is maybe because baka hindi lang sa academic pressure. Baka pwedeng wala naman kasing incentive. Parang feeling mo wala kang mapapala. May ganun kasing feeling eh. May na factor yun eh. factor siya na ang dami-dami ko nang ginagawa. Tapos, iisipin ko pa na kailangan ng event, kailangan kong i-represent yung student body palagi. Pero ano bang nakukuha ko? Hindi naman sa, alam mo yun, masyado kang pero factor talaga siya na ang hirap. Was there a time na ganun yung naisip mo? Oo. Parang wala naman ako nakukuha dito. Pero at the end of the day, parang feeling mo na ang hirap umalis kasi nakakamiss din dahil ito yung nakasanayan mo. Tsaka doon na sa isip mo na parang, kaya nga ako nandito kasi gusto ko maging change. Diba? Parang gusto kong makatulong, gusto ko maging bosses ng kapwa ko student. Tsaka Change is coming. Wow! Kanina pa siya. Tsaka kaya ka nandito kasi pinagkatiwalaan sa'yo ng tao yung posisyon na yun. Naniniwala sila sa'yo. Diba? Yeah, exactly. So, Tama. syempre, andun ka sa, I don't wanna fail them, di ba? Oo. Parang kahit na hirap ka na, pero at the same time, may mga taong naniniwala kasi sa'yo, kaya hindi ka pwedeng give up. Diba? Tama. Pero despite your busy responsibilities, paano mo naman na-manage yung Oo. work-life balance mo? Alam mo, hindi ko rin alam kung paano ko na-manage eh. Parang fin-restyle ko lang siya lahat, especially nung mga third year, fourth year na ako. Siguro, lang din, hindi ko masasabing time management kasi time management ba yung
kulang-kulang na ako sa tulog. Parang hindi yun yung Hindi na, tamang parang- Parang wala na atang work-life balance yun. Wala nang work-life Oo. balance yun. Siguro take time for yourself, to other people. Kumbaga, dapat isipin mo, dapat may oras ka lagi sa mga bagay na Feeling nagmamatter ko ang sa'yo. ginagawa mo, kung ano yung pinaka-priority, yun yung uunahin mo. Oo, Ganun siya. dapat ganun talaga. Pero kung ikaw yung tatanungin, paano ma-encourage yung ibang students na maging student leader? Kasi sa context ngayon, ang hirap talaga. Yes, Kahit totoo anong naman. pambobola mo, parang hindi sila matitinag. Hindi, actually, yun nga, mahirap na talaga ngayon eh. Kasi nga, parang wala nga incentive mo makukuha yung tao doon. Yung incentive na makukuha nila, pagod sila, di ba? Tapos bashing, di ba? Na makukuha. Hindi, pero for me, siguro, to answer the question, what will make them realize na I want to be a student leader? If you want to make a difference, do it. Tumakbo na kayo. It's more of internal, no? It's also about yourself eh. Kasi kapag I-push mo yung sarili mo to go kapag out. pinilit ka, tapos tumakbo ka, pero na-realize mo in the middle of it, ayaw mo pala. Hindi mo magagampanan yung role mo ng maigi. Ang dami So, kong dapat kilalang ganyan. Ikaw. Ang problema ngayon kasi, since nagkukulang na nga sa gustong tumakbo for leadership position, kung sino lang yung available, yun na lang. Kahit hindi Yes, siya yung best oo. choice for that. Best choice and someone who's popular. Hindi naman po porket popular yung tao, Magaling na. competent na. Oo, di ba? Oo. And also speaks sa mga SK din natin, di ba? Darating na yung election, so bumoto po tayo ng tama. Pero to add lang, ako, perspective ko, kasi hindi naman ako active student leader, pero may mga opportunity naman ako na ginagrab, hindi lang talaga nanalo. Siguro kung ako pipilitin, tas ang doubt ko, bakit pag may nag-o-offer, hindi ko tinutuloy, is feeling ko, baka hindi ko magampanan yung role ko. Baka parang ma-disappoint ko lang yung mga kapwa students ko, and baka wala akong maging proyekto na makaka-benefit sa kanila. Kasi sa panahon ngayon, lalo na pag student leader ka, kailangan yung mga programang ginagawa mo nakaka-benefit sa mga students, di ba? Isa yun sa dapat plataforma mo. Hindi lang dapat makatulong ka sa pagbabago, dapat nakakatulong ka din para ma-improve yung college life nila or yung academic life nila, di ba? Tsaka isa pang challenge ng isang student leader is, how are you gonna engage them to participate in an Yes, event? diba? Especially Oo. kapag college ka na, syempre unahin mo kung ano yung mga dapat mong unahin, Oo, kasi di ba kahit gumawa ka ng event, kung hindi naman gusto yan ng mga kapwa students, paano mo nga sila maiengganyo na sumali? Di ba? Actually, siya, yung ganyang problem. Ngayon nga, nag-aaral nga ako. Siya it's a sociological problem na kumikilos lang yung tao kasi kapag merong incentive. Di ba nung Totoo. time natin sa high school, may incentive kasi di ba ika-count siya as attendance. Ay, may ganun Oo. sa inyo? May mga times mga no, na instances na pinapa-require siya. Oo, may instances na Oo. gano'n, na pag sumali ka, And part kasi yon nung, I think, sana naalala ko it's a political fury. Hindi ko maalala nung fury siya. But pag may incentive, doon kumikilos yung tao. So like, dapat ang government mismo yung nagbibigay ng incentive para kumilos. Oo. Hence, merit, Pala siya? Economic thought pala, sorry. merit and reward. Kasi parang ganun yung system nga ngayon. Na parang Yun, oo. mas maiengganyo talaga sila the more na, kumbaga, May may mabe-benefit maiipa sila. sila. May Oo. mabe-benefit sila Oo. doon. Oo. Which is, yun nga, it's a thought sa I forgot saan, napag-aralan ko to, nakalimutan ko lang. But yun nga, kailangan mo i-push yung tao to get out and participate. And mahirap yun. Paano nyo magagawa yan? Paano nyo magagawa yan na parang hikayatin sila, Oo. kayong dalawa? Paano nyo mahikayat yung mga student leader to enact upon? alam mo, ang pangit pakinggan, pero minsan kasi kailangan mo talagang i-bribe. Totoo, may nangyari na bang ganyan, Neo? Na ikaw mismo yun ang bride? Personally, sa akin, hindi Sandali, naman. parang sobrang naman. Grabe, sobrang exclusive access of Sandali, unfiltered. ibahin natin yung term. Wag na. Wag bribe, mamilit. Mamilit. Hindi yung bigay ng pera, ay mamilit, ayon. May Mamilit. pagkakataon ba na namilit ka talaga? namimilit lang ako kapag alam kong hindi sa akin yung tao. Tsaka alam mong kaya niya. Oo. Diba? Pero yung sa hindi ko kakilala, ipapagawa ko yung pamimilit sa iba, sa ka-close niya. Yun yung ginagawa ko. Pero mahirap talaga mamilit sa panahon ngayon. Pero may naging successful ba sa pamimilit mo? Sa pagtakbo na as student leadership,
parang hindi pa dun hindi pa umabot sa ganung point. Pero it's more of, part ako ng nagmo-motivate dun sa tao na hindi, kaya mo yan kasi ganito kang tao. Nakakatuwa naman. Ang ganda noon, di ba? Maganda talaga pag kahit may isang tao na naniniwala sa'yo, magtitiwala ka rin sa sarili mo. Oo. Di ba? Tsaka speaking of that, since nag-aaral si Yo sa St. Scholastica, Tapos na, graduate na. Graduate. nag-aaral nga siya, Nag-aaral, nag-aaral siya sa ano. Kagaya din siya sa San Beda na nag-exemplify sila ng kagaya, pares din kami ng battle cry na that in all things, God will be glorified. Tapos, how do you... Benedictine din kasi, di ba? Benedictine din. So, how do you exemplify naman yung value ng ora et labora sa leadership mo? Wait, anong ibig mo na sabihin nun? Ora et labora means prayer and work. Work. Kumbaga, parang kung sa context natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Parang ganun siya. Ako kasi, naniniwala ko na kung may big decision ka na gagawin, actually kahit nga hindi big or small, kailangan ipapag-pray mo muna para lagi kang guided. So, ganun yung ginagawa ko. Yun yung practice ko. Ever since na doon ako nag-aral sa saints ko na whatever I do, I should pray first. And the rest follows. Kumbaga, pinapasa Diyos ko na lang, especially kapag hindi ko na alam kung anong gagawin ko. But at the end of the day, nagiging successful naman. Yun, ganun siya. Nagiging Ganun fruitful lagi. lahat ng results as you lift it up to God. No? Yeah. Yun yung sa akin. Yun yung ora et labora ko. Talaga you really have to hang on to something Oo. Ikaw naman, to make Gabby. it happen. Ano ang ora et Ora at labora, labora mo? mo. Ano nga ba ora et Prayer labora? Prayer and work. Prayer and work? Ano yung question? How do you exemplify that one sa Ora at leadership labora. style mo? I always pray to God. Like, every time na may gagawin akong initiative o venture sa isang bagay, I always pray and trust God in everything. Oo. O ikaw? Ano, Ikaw ba? para, kagaya nila, I also lift it up to God. At the same time, parang may mga pagkakataon na talaga na parang mayroon tayong heavy burden. So parang uncontrollable lahat yun eh. Lahat naman tayo may mga kanya-kanyang ganong threshold na, kumbaga, tao lang din naman tayo. We are fully human. Parang lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakaroon ng, we have those days, alam niyo naman na yun. Pero yun na nga, at the same time, kumbaga, you have to also set an example sa mga tao na, syempre, nililook up pa nila as a leader. So parang, ganun din naman yung nangyari sa kanila. Parang, we also have to, at least, i-prioritize natin yung faith natin. Ako same lang din sa inyo. Ako talaga, kapag may doubt ako sa sarili ko, pag nag-lead ako, lagi ako nag-ask ng guidance sa Lord, sana tulungan mo ako, sana kaya ko ba to? Ay, lalo na pag umiiyak na talaga ako, parang kaya ko ba to? Tapos maya-maya or kinabukasan, alam mo parang ganadong-ganado akong kumilos. Parang nasagot agad yung prayer ko na, Lord, tulungan mo ko na kayanin to. Mga ganun. Ang tawag doon, Hazel, breath of relief. Di ba? Parang nare-release mo lahat yon, di ba? Ayan. Wait lang, magbabago ako ng topic. Masyado sige. tayong seryoso eh. Punta tayo kay God. Kaya, Parang kanina pa tayo eh. No? Hindi, mag-change ako ng topic. Since lahat tayo nag-college na, o patapos pa lang ng college, naniniwala ba kayo na yung mga first year friends nyo, hindi nyo sila magiging kasundo up until the end? Oo. oh, sige. Pastor Peter, anong meron nyo? Anong Ano meron? nangyari? Oh. Totoo yung na-outgrow mo sila. Pero it's more of na akala mo sa umpisa sila na until the end. Siguro lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Totoo. Pero minsan kasi parang hindi ko alam yung character development nila paurong. Ganon siya. So minsan, mafe-feel mo na parang hindi nag-a-align pala yung values ko sa values niya. So kapag tinuloy ko, mag-away lang kami and lumaki pa. So yun na, you drift apart. So parang Pero- naging bigger person na lang kayo sa isa't isa. Oo. Pero minsan, hindi mo kailangan maging bigger person. You also have to tell them for them to improve. Tama Pero naman. nasa sayo na yon kung in what manner. Kasi may ibang tao kailangan talagang
didikdikin mo sila, yung parang away levels Talagang na. warlahin, Oo. ganon. Yung iba kailangan ganon para ma-realize nila. Pero yung iba naman baka nakukuha sa pakikipag-usap Oo, ng like in a maayos. diplomatic way, di ba? Oo. So, may hinahon ng pag- So, it depends kung ano ba yung dynamics nyo. And Mm-mm. kailangan mo ring i-weigh kung anong klaseng person pala siya in the end. So, yun talaga. Pero, dapat hindi nyo pang hinayangan yun. Kasi there's always a reason why hindi na kayo close ngayon. And that's okay. Hindi ka Oo. naman nawalan kapag ganun. Kasi people Minsan- come and go talaga. Minsan, kung sino pa yung loss, yun yung gain mo talaga na nawala sila sa buhay Totoo. mo. And it's okay. Naniniwala din pa kayo sa kasabihan na kapag tapos na yung parang tapos na yung kung ano man ang meron sa inyo Episode sa- nila sa buhay Oo, mo. hindi mo na sila makikita pa. Oo. Siguro ako kasi nung high school, marami akong high school friends na parang feeling ko hindi na kami friends ngayon. Pero hindi ko sila kaaway ha. Not necessarily mean na enemies kami. Siguro, we had a time of our lives and it's okay kahit wala na sila Oo. ngayon. Okay lang yun. Ang importante naman, naging part sila ng buhay mo. And baka mamaya yung mga pinagsamahan nyo, nandun pa rin naman sa'yo yan eh. Tsaka Kaya okay lang. tinulungan ka nila mag-grow, di ba? Yeah. Oo, saka you don't burn bridges. Si Vern Bridges naman. Bakit yung isa parang bigyan na pa ba ng mic? Meron ka bang... Ha? May hugot ka ba doon sa Oo, Burn may Bridge? hugot ka ba? Tungkol saan? Yun nga. Alam mo, bakit How do parang you burn nagahang yung utak bridges ko mo? ngayon? How do you burn bridges? Ako? Oo. Depende. Or you Minsan don't pinapasabugan ko ng nuclear bomb. Ay, Uy, wow! naman. Ganyan Huwag ka naman. pala po maging presidente ka. Wag na wag iboboto yan. Aray ko. O hindi kasi, totoo naman. Minsan, kagaya ng sinabi ni Yo, di ba? Minsan may mga tao talaga kailangan sabihin mo na tigilan nyo yung mga pinagagawa nyo. Or, on the other side, pwede mong makausap in a diplomatic way, di ba? In a nice Pero way. sige, sagutin mo yung tanong mo kayo. Kung Na ano? naniniwala ka ba na yung mga Dati mong first oo, year friend. may possibility na hindi na talaga kayo until the end. Oo. Yung galing. Oo! Oo. Hindi, madami akong mga college. Oh! Highlights na. College! Highlights. Sige. Alam mo, kanina pa ako, Hindi, sige. Nauungkat. Sasagutin Sabi ng naman sabi. namin. Lahat tayo dito. Sasagutin Unfiltered namin. naman to, so bash nyo na lang ako. Aware Sige, na ah. siya sa outcome. Hindi, madami akong college friends na nung first year, hindi na kami nagpapansinan after. Nung nag-second year na, tapos nung nag-second year, third year, wala na. So like, actually, it's a natural flow in life. Oo, Eh. may ganun talaga. Oo. And minsan talaga na marirealize mo na irita pala yung mga ugali nila. Oo. Pinag-uugunan din si Alam mo, minsan joke lang nila yun, pero ay, sila pala talaga yun. At ito pa yung Oo. malala. Yung mga bagay na hine-hate nila, yun din yung bagay na meron sila. Yes. So, Oo. may mga ganun talaga, di ba? Parang at that time na magkaibigan pa kayo, syempre hindi mo masabi eh. Oo. Parang pinapakasamahan mo Tsaka muna. kasi parang hindi lang sa tinotolerate, pero hindi mo kasi nakikita. Oo. Di ba? Sa perspective ng ibang tao. May mga friends din na masyadong oh my God, I forgot the word, no? Enabler ba? Hindi, yung masyadong ano ba yan? No, nakalimutan ko yung word. O sige, explain mo na lang. Yung nagde-demand sa'yo ng attention. Hi! Clingy, mga ganon. Needy na clingy. Oo, yung parang may mga ganyan. No, meron ako kaibigang ganyan. Nagalit siya sa akin dahil hindi ko lang pinansin yung chat niya. Ayan. So, di may mga ganyan Halong ka talaga. May mga, di may mga, Sino ka ba? Galit may, na hindi, may mga ganyan talaga. Kaya nga, di ba, kaya ako tinanong yon kasi lahat tayo na-experience yan eh. May mga time, yung mga unang nami-meet natin, hindi sila talaga yung magiging kasangga natin Oo. until the end. Kasangga. Kasangga naman. Sa ano ka naman, sa perspective Ay, ko na, oh. actually, iba siya. Ah, Nung first year kami, sobrang dami namin sa circle. Tapos nagkaroon ng fallout. And then, second year, third year, parang sa isang circle kami, nahati pa, di ba isang circle kami, nahati pa yun sa apat. Ganun yung nangyari. But nung fourth year ngayon, kami ulit yung magkakasama.
So, nakakatuwa kasi parang hindi ko akalain na kung sino yung kasama ko ng first year, sila pa rin yung makakasama ko ng fourth year. Wow, swerte. Kaya parang natutuwa ako kasi ako din naniniwala ako na kapag yung mga kaibigan mo ng first year, may possibility talaga na hindi sila yung makakasama mo sa pag-graduate, di ba? Yung parang hindi na kayo magiging magkaibigan. Pero sa case namin, hindi ko alam ano nangyari. Basta nag-reconnect na lang din. Siguro nagkaroon din talaga kasi ng development talaga. Parang meron din namang accountability kasi na nangyari dun sa fallout. Kaya siguro, at the end, pinili namin na, okay, sige, why not try ulit natin i-rekindle yung friendship na meron tayo. Wow, rekindle. Rekindle? Speaking of rekindle, hindi, wag na nga. Oh, ito na muna. Wag na. Sagutin mo Sige, muna. mamaya ka sa amin. Sige, sagutin mo muna. Ako naman kasi, since department namin, wala pa kaming 10 sa isang department. Konti ang Philippine studies. Kami na lang talaga yung So parang maghiwalay pa ba kami? So parang kami rin talaga yung nagkakasama sa enlistment. So parang ganun, magkakahiwalay pa ba kami? Wala pa kaming 10. So parang sabi-sabi din kami nag-graduate ng So case-to-case basis Case-to-case basis talaga siya. And, wag na. Hindi, sige, bagitin mo? Ano yun? Ano yun? Hindi siya kasi sa yung buhay natin sa college, same school tayo, di ba? Parang kailangan talaga merong bond with people. And you really know how to go out of your circle din, di ba? Tsaka dapat lawakan din yung parang kumbaga yung environment na kinalakihan mo. Kasi syempre, when you're just boxed into a shell, parang hindi ka gagrow doon. Kumbaga, kailangan mo rin mag-thrive sa ibang environment para at least, di ba, makatry ka din ng new environment, new friends. Parang kumbaga, mix and match. Mix and match na. Parang gutom na to. Parang nagugutom ka na ata. Oo. Wag ka magme-mention ng Mix and match lang. Mix and match. Mix and match lang. Matcha. Mix and match. Mix and match. Matcha. Favorite ko na Nakikisabay. focus team niya nga for today. Matcha. Hindi yung yung sinabi mo sa amin kanina. Hindi yun. Mix and match. Mix and match. Mix and match. Sandali. Gusto kong bumalik sa something serious. Yan tuloy, nawala tuloy sa notes ko, di ba? Ano ba yan? Yung pala yung Nako. tinatype Hindi, niya kanina. ito pala. Ano yung lesson na mai-instill mo sa mga fellow student leaders mo and to the entire student body? Nung naging president ka. And then siguro until now na napapanood nila ikaw dito sa Bacoor TV. Lesson na mai-instill ko. Siguro kahit anong path na tahakin, just be yourself. Kasi importante na magpakatotoo ka sa sarili mo. Kasi paano ka magiging totoo sa ibang tao kung hindi ka totoo sa sarili mo? Totoo. And you have to know yourself first para alam mo kung ano yung ihaharap mo sa ibang tao. Yun. Yun talaga, just be yourself. Pero wag naman yung yung masyado kang abusado. Outspoken. Anuhin mo rin, timbangin mo rin, pero dapat maging authentic ka. Para mas maaalala ka ng tao. And just be kind. Choose Choose kindness. sabi ni Yona, be yourself kasi dapat alam mo kung ano yung mukhang ihaharap mo sa mga tao. Diba? Ang ganda nun. In relation to that, parang ano yung advice mo sa mga tao ngayon na parang hindi pa sila masyado nagpapakatotoo sa sarili nila? Or parang natatakot pa sila na magpakatotoo sa sarili nila? Parang PBB na to. Kuya, Reality. Isang puntos mo para kay... Housemates. feeling ko yung mga Tinanong mo taong talaga yan, ha? hindi pa nagpapakatotoo sa sarili nila ay yung mga taong hindi pa talaga nila kilala kung sino sila. It's more of baka minsan they try to be someone that they're not. Pero hindi naman nila kailangan gawin yun eh. Siguro ngayon baka natatakot pa sila to shell out of their comfort zones. 'Di ba? Pero darating yung time. Syempre, take time din for yourself. And don't be too hard on yourself. Makikilala mo rin yung sarili mo step by step. And ako, nakilala ko lang yata yung sarili ko nitong college na. And now, nag-graduate na ako, feeling ko may madidiscover pa ako sa sarili ko. So, nag-evolve kasi. Yes. Bakit parang may inano si Gabi? Ano yan? Hindi, sorry. Talaga mahilig talaga ako mang cut off, no? Ang hilig mag-burn ng bridges talaga to eh. Hindi maganda yung sinabi niya. Kasi di ba sa college mo talaga ma-discover yung sarili mo. Oo. Oo. Hindi mo naman siya ma-discover agad sa high school. Kundi sa college. Immature ka pa kasi kapag high school. Akala ko sinasabihan yun. Akala ko Immature ka pa kasi. Immature ka pa kasi. Akala ko Akala ko ganun.
Pinag-aaway niyo ko. Hindi naman. Pero ikaw, kayo lahat ito, anong motto yung nilive by nyo? What Ako- motto do you live by? Ako simula nung nag-Saints ko ako, ora et labora na talaga. Hindi na, yun na yung sa akin. Ang cliche niya pakinggan, pero it really works. So yeah, prayer and work, whatever you do, just live it up to God and do the work. Yun lang naman siya. Have faith. Kasi kung wala ka nun, hindi ka guided eh. Minsan, kapag hindi ka nagdadasal, feeling mo, may ang bigat-bigat. Pero kapag nagdasal ka, magaan, tas biglang may clarity. Totoo, di ba? Ganon siya. Parang biglang nagkakaroon ng kasagutan kung ba't ganito yung nafe-feel mo ngayon, di ba? Tas parang may added strength sa'yo. Yes. Kapag, so yun, or at labora for me. Pero teka lang, may nagtanong ulit si Tita Abby. Did being a student leader ever make you a target of bullying? Trigger warning po sa lahat na nanonood. Ay, ako, oo. Ayan. Grabe naman yung, ay ako, oo. If Sorry, so, hindi pala ako guess. how did you handle it? Ako kasi, personally, I don't think bullying yung nangyari at all. It's more of, siguro, misunderstanding and misalignment ng mga gustong mangyari sa buhay. Kasi kapag student leader ka, may mga desisyon na it won't make sense to others, pero ito kasi yung right path na dapat nating tahakin. So, ito yung sundin natin kahit maraming matatapakang tao. But does not necessarily mean na mali siya. It's just that, minsan, kung ano kasi yung tama, yun yung minsan medyo masakit. Yes, oo. So, yun siya. So, feeling ko hindi talaga siya bullying. Pero, masasabi mo na bang kapag binash ka, automatically bullying? Di ba hindi Hindi naman? naman. Kasi Hindi di ba usually pag Depende. bullying, may pattern Depende din. siya. May pattern siya. Tsaka Oo. repeatedly siya Yeah, ginagawa. May severity din yun, di ba? Kung gano'n kasi Yes, oo. Ako talaga nakaka-relate ako dyan eh. Ako. Ang So, dami paano niyang ba? nire-relate talaga ngayong So, araw, paano no? ba ang nangyari sa'yo? Paano Ayan, mo siya tinanong ka lang hinandle? ating guest. Oh. Hindi ako talaga, hindi alam din ni Yo yan eh. Nung, Oo, alam ko. Ah, sige, share nung mo na senior rin sa high amin. school, tapos nung nag-college na ako. Pero although hindi ko na i-discuss yun, baka may mambash na naman sa akin. Hindi, pero ayun po, Ma'am Abby, no, okay lang po madaming tanong. Opo. Magtanong lang po kayo na Tanong lang po, magtanong. ask away. Kaya po ni Yo yan. Si Yo Oo, pa kaya ba? po ni Yo yan. Wait lang, Yo. Ano ulit yung tagline mo dati nung naging grade 7 representative ka? Habi yung tagline mo nun eh. Kayo, tayo. Yun ba? Ako basta ang habi ng tagline niya. Nalimutan ko na. Pero, totoo, maano yun. Oo, It's habi yun, very oo. iconic. Yeah. Oo. O sige, Ano nga yung tanong? Alam mo, Target of bullying ba? ayun, talagang clouded yung utak ko ngayon. Target of bullying. Oo, ako talaga, ayun nga, kagaya ng sabi ko, di ba? Alam nila yan nung senior high school. Tapos nung nag-college na rin ako. For me, mahirap talaga na talagang ibubully. Talagang bullying talaga yung ginawa sa akin. No, bullying, tas ginawa na ako ng black propaganda. So, mahirap talaga. No, for me, to address that, talagang kailangan maging matapang ka na lang sa sarili mo. Address those accusations, address mo yung pambubuli sa'yo, and, have the strength to fight back. Pero Kasi kasi, pag hindi ka nag-fight back, talagang kakainin ka sa nangyari kainin sa'yo, mo. parang very severe siya to the point na andun pa rin yung bubog Andun yung sa'yo. bubog niya talaga. Yes. Oo, di ba? Oo. Masakit pa rin for you eh. Iba yung galit mo. Which is hindi ka namin masisisi. Kasi nung narinig nga namin yung kahit ako din, sasama loob ko sa lahat ng tao, sinasabi ko sa inyo. Kaya nagpapasalamat po ako dito sa Bacoor TV, di ba? At least, nag-change ako ng career track, di ba? Na, ayun nga, parang nandun pa rin naman yung passion ko for youth empowerment, no? Just on a different field. So, thank you so much. Pero teka lang, may isa pang tanong dito. Ay, sorry. Hindi, sige, ayun. Sasabihin ko lang, dito niya kasi nailalabas yung mga rant niya. Oo. Ayun pala, may avenue, may platform Actually, pala oo. siya. Baka kaya clouded yung utak niya. Hindi kailangan Oo, siyang parang ilabas. ang dami niyang gustong sabihin, but at the same time, ayaw kanyang masapawan kasi ikaw ang aming guest. Yes. Baka sabihin ng mga audience natin, di ba? Ano ba itong epal? Tingnan mo, binasya kanyang Ganun sarili. po ba ang... Oo, wag naman po sana Huwag naman ganun. sana. Pero ayan, may isa pang tanong dito from Miss Marge Marcelo. I don't know if ito na pero any tips for student leaders when they are experiencing a burnout? Oh my God, alam mo mahirap yan kasi naranasan ko yun. At alam na yan, 3 beses ako nag-resign. But I think kapag burnout ka,
you should rest. Tapos, you should have the right people with you. Yes, oo. Yun. Kasi kapag burnout ka, kahit anong motivation, kahit anong pahinga, mahirap eh. So, give yourself some time and communicate with people kung ano yung nafe-feel mo para hindi ka rin naman maging pabigat to others. So, dapat, i-weigh mo din na, syempre, pag burnout ka, unahin mo muna yung sarili mo. Pero at the same time, isipin mo rin na may mga tao ring umaasa sa'yo. So, ang key lang talaga dyan is rest and communicate with people. Step by step lang. Huwag mong bibiglain. Kasi kapag binigla mo, wala. Magka-crash out ka lang Oo, tsaka talaga. parang, imbis na matulungan mo yung sarili mo na makalagpas sa burnout phase ng life mo, baka mas lalo pang lumala. Hindi ka na makasurvive from that phase. Tsaka baka mamaya matrauma ka pa. Oo, Yun diba? yung iniiwasan natin, yung trauma ng burnout. Oo, kasi parang, syempre, pag na-trauma ka, mawawala na yung interest mo na i-continue yung passion mo for student leadership at kung ano man ang iba pang interest mo sa buhay. Yes, Diba? tamang-tama yan, Hazel. Ay, grabe po. Kasi naisip ko lang din ngayon kasi maraming mga tao ngayon na nawawalan sila ng drive. Kumbaga nawala din yung kanilang creative juices. Parang ganun. Yung, siguro we have to have an open communication and also find the right support system na nakaantabay talaga sa atin in every step of the way, diba? Maganda yung sinabi ni Jello. Kasi you really need a good support system. Kasi without a good support system, syempre saan ka maglalabas ng mga opinion mo, di ba? Kasi tayo as humans, social creatures tayo eh. Hindi naman tayo pusa na isolated, kaya mag-isa, di ba? Gusto ko yung comparison. Pusa. Hindi, pero totoo yun. Kailangan mo talaga ng strong support Yes, system. oo. So, yung safe space, di ba? Oo, safe space. Tama. Tsaka nagiging outlet yun para magiging outgoing ka. At the same time, makalimutan mo, ma-eradicate ka paunti-unti yung mga worries mo. Oo. To ask lang sa'yo, may time ba na naka-experience ka ng burnout sa student journalism na life mo? Oo, na feeling ko wala na akong maisulat talaga. Kasi nagpa-pile up yung mga ginagawa. Ang dami kong iniisip. Siyempre, kapag student leader ka or writer ka, sa school, siyempre, ACADS mo, personal life mo, yun pa, org mo pa, iba pa yung sinusulat mo sa mga events na nangyayari. So parang feeling mo, ano bang uunahin ko? Nakakapagod na gusto mo na lang itigil lahat. Kung pwede lang na ganun yung gawin mo, ganun na talaga yung gagawin mo. Pero at the end of the day, siguro ang ginawa ko lang nun is, nagpahinga ako, nagpaalam ako na, I need space, I need time. Ayun nga, nag-resign nga ako noon. Pinayagan naman ako. Kaya lang ang nangyari, hindi pa rin ako makaalis. Bakit? Kasi feeling ko, pag nakikita ko silang parang nahihirapan, pag gusto kong tumulong, so paano ako makakaalis? Siguro, ang ginawa ko na lang noon, kung ano yung kaya kong gawin, kung ano man yung kaya kong i-offer, gagawin ko. Pero up to this extent lang. Kasi hanggang doon lang yung kaya mo talaga. Oo. Diba? At saka ano talaga yan, saluhan eh. Oo. Pero paano naman bumalik yung drive mo after Oo nga, that block? paano? Kasi kaklase ko rin sila eh. So, if you can beat them, join them. Ay, ganon. Pero ng kanyang motto. Oo nga. Isa pang tanong dito si Miss Abby, as a student leader, how do you handle your love life? If there's any. Naku, nag-enjoy daw siya magtanong because we're learning. Actually, parang kanina po, ayaw ipatanong ni Yo ang love life niya. Pero okay eto, lang ba yun hindi mo nagtanong? pwedeng tanggihan ang Oh. tanong. That is Tanong. directly from the public. Oo. Uy, pero promise, wala talaga. Like, Kay Tita Abby ka 100%. magpaliwanag. Bakit wala? Bakit wala? Papaus na yung Elma. Hindi, De, pero bakit minsan wala? kasi, you know what, it's a choice. Bisa ka, alam mo yung feeling na ang dami mo nang iniintindi, tapos dadagdag pa siya. Wala ka nang time for yourself. Magbibigay ka pa ng time for others. Aray ko. Pero may someone ba na nag-try pumasok sa buhay mo? Oo naman. Alam mo yan before. Alam mo yan. Hazel, ikaw pala ang nakakaalam Alam eh. ni Hazel yun lahat. I mean, hindi kami nag-uusap, pero alam niya Oo, yun. kasi magkaklase kami ni Yo. That time. Oo. And since grade 7 to grade 10, alam mo yun. Nakikita niya yun. Actually, hindi ko alam ang full context kasi hindi rin ako palalabas. Pero yung pinaka-alam ko is yung grade 10. Nakikita Oo. niya kasi. Alam nyo,
mahirap talaga mag-balance, especially kapag marami kang hinihintindi. So, ginagawa ko dyan, kung ano yung dapat mauna, yun ang mauna. Tapos, isama mo sa pagre-review para pares kayo natuto. Yun lang, ganun lang yun. Totoo yung if you can't beat them, join them talaga. Ako kasi kaya ko balansehin. Ay, Parang nagpapahiwatig siya. naku, iba talaga siya, oh. Meron ba, Gabi? Meron bang, ano? Being a student leader. Tik lang ako, walang gante. Pero ito, ano yung... Hindi, pero totoo naman kaya. Eto, sige, wait lang. Mamaya ka sa akin, Gabi. Off topic lang about student leader. May possibility ba na ma-inlove ka sa kaibigan mo? Ay, bakit ba natanong yan, Hazel? Parang, Wala lang, natanong ko lang. Gusto ko lang tanungin. Sa akin naman, oo, meron talagang possibility kasi alam niyo yung kiliti ng isa't isa. Pero you also have to be ready na to fall apart. Kasi may risk naman lagi eh. So, you choose your heart, di ba? So, ganun lang yun. what I got Ayan, from sabi ni Ma'am Abby, no, yo, ba't parang may galit? Kaya nga, sino po ba yan ang makaltukan natin? Oo, sino ba yan? Sino ba yan? Pero ikaw, Gabi, same question with you. Off-topic student leadership. May Ay, hindi, possibility... gusto ko student leader. Hindi. May possibility ba na ma-fall ka sa kaibigan mo? Parang direct, parang di yata yun yung tamang kata sa Sige, kanya. okay lang, okay lang. Ako lang to, ako lang to. Gabi, please, pakisagot na yung tanong. Hindi, oo, syempre. Ay, hindi, depende. Hindi, oo, syempre. Ano ba talaga, Gabi? Medyo Depende, magulo. depende. Kaya nga eh. Nak, medyo nagulan ako, Nak. Nakandaan mo Depende, nga ako depende. lang nag-grade Nag-gate sa'yo. Late submission yan, Nak. Okay na. Okay na. Oo. Okay ka na ba yun? Kanina niyo pa ako pinagtitripan. Hindi mo. Depende, depende. Depende. Bakit depende? I have certain standards. Oh. Kagaya ng ano. Pero ito, sige, balik tayo kayo. You, if ever na may pumasok sa life mo, and let's say, nasa position ka pa na ikaw ay student leader, ano yung gusto mong sabihin sa kanya na ito yung boundaries ko, sana maintindihan mo? When it's me time, it's me time. Dapat niya maintindihan yung oras ko para sa sarili ko at sa mga bagay na ginagawa ko. And ayoko ng late. Paanong late? Oh. Paanong Late late? reply. Paanong late? Kunwari may nakaset na time, tapos hindi nasunod, nagagalit ako kapag ganun. Kasi nga, as someone na lagi may ginagawa at feeling ko, parang lagi ako may hinahabol, sobrang importante ng time sa akin. Pero hindi ko itatagi. Minsan na-late din ako. Ayan, kaya sorry kung Yung na-late kami. Kaya sorry kung na-late kami kanina. Sorry na yun! Sorry na yun. Sorry na. Ayun. Ayun pala yun. Direct, oh. Kasi nilibot po namin ang buong Bacoor. Oo, Buong baka. actually. Pero what I got from her kanina is, and from Gabby as well, is yung vocation ng single blessedness. Diba? Parang ngayon sa panahon natin ngayon, parang marami talagang jowang-jowa. Diba? Parang ganyan, marami talagang gusto na talaga na magkaroon ng special someone or partner. But it's also, sinabi niya rin na parang you have to take things slow kasi dun din magsimula yung, baka dun ka makahanap or at the same time, choice mo lang din talaga yun eh. Tsaka naniniwala ako, dapat di pinapwersa ang pag-ibig. Oo. Yeah. Bakit parang may, may, Kaya- may emphasis din eh. Ngayon, o sige. Hindi, pero totoo naman talaga yun eh. Nagagalit na siya. O sige, change topic na ulit tayo. Change Ito kasi- topic. Ito may Yung- tanong, may may tanong tanong pa si si Sir Sir Martin Martin. Mendoza. Ito, Ay, actually, wait lang. Shoutout ko po lola ko. Nag-comment na siya for the first time. Ayan. Hello po, Lola Oh, Ethel. Ayan. Ayan. Hello po. Oo. Sige, ako na magtatanong. Oo. Kasi Sige. actually, nabanggit na ni Yoto na nag-ano talaga siya ng priorities. Ito, Yo, ang tanong. As a student leader, may I know how were you able to manage all the tasks that you were assigned to do in school and in other organizations? Oh. Pero di ba sabi mo, ang inaano mo, yung priority, what if both priority yung kailangan mong gawin? Paano mo i-handle yun? Unang-una sa lahat, hi Martin! I hope you're enjoying. Si Martin po. kasi close kami niya ni Martin. Hi. Hello, Martin. Martin. Kasi student yan Hello si po. Martin.
So ako, paano hinahandle ko kapag sabay sila? As in, parehas priority. Kailangan mo matapos agad. Siguro ako, inuuna ko lang kung ano yung feel kong gawin. Tapos, medyo bibilisan ko lang yon, time blocking lang. Lilipat na ulit ako sa isa. Minsan kasi, the more na focus ka sa ginagawa mo, minsan nakaka-bored siya. So, kailangan mag-slow down. Tapos, lilipat ka lang sa isang gawain. Ganon lang yung cycle ko palagi. Kung ano lang yung feel kong gawin. Hindi ako nagre-rely sa motivation kasi pag hindi ka motivated, pag yun yung lagi mong iniisip, hindi ka makakagawa. It's more of the discipline. So, kung ano yung feel mong gawin, kahit magkasabay pa sila, kunwari magkasabay sila ng deadline, gawin mo muna kung ano yung gusto mo at kung saan ka masaya, saan ka nakaisip ng idea. Oo. Wag mong i-force na sabay mong gawin kasi mag-overlap yan sa utak mo. Hindi Pero ka kung ganun, makakatapos. anong inuuna mo? Yung mahirap muna or yung madali muna na gawain? Madali muna. Kasi pagka sabay yung deadline, nasistress ako, na-overwhelm ako, umiiyak ako. So, kung ano muna yung madali at nag-e-enjoy ako, kunwari may kasama akong gawin, yun muna yung ginagawa ako. Ano, sige, ako Sorry. may Shout tanong out kasi. ko na yung Shout out kapatid po. ko. Sige, sige. Oo, Hello po, replyan mo na Kuya ako. Miguel. Hello, Miguel. Kahapon pa ako nag-chat. Replyan mo na ako. Eto, may tanong ako kayo, kasi di ba nabanggit mo time blocking. Baka pwedeng i-share mo paano mo ginagawa yung time blocking, yung strategy mo. Baka may makakatulong yung strategy mo sa ating mga viewers ngayon. Personally, ako kasi, morning person ako. So, Same. kung ano yung feeling kong pinaka-importante kong gagawin for that day, morning ko siya ginagawa. Tapos, kapag hindi ko siya natapos, it's either kinabukasan ko siya gagawin or in the afternoon, iba naman yung gagawin ko. Pero pag gumabi na, ang utak ko na niyan, me time ko na. So, it's more of kung ano yung kaya kong gawin ng umaga until afternoon. Yun muna. Tsaka, pag inaantok kayo, matulog kayo. Huwag niyong ipipilit. At kung kailangan nyo mag-all-nighter, ang gawin nyo lang is mag-nap kayo hanggang sa matapos nyo siya. Na-experience mo Ganun lang na mag-all-nighter? siya. Hindi naman yung sa wala talagang tulog. Pwede bang mga 4 a.m.? Until 4 a.m. gising ka pa? Thesis. Oh. Pero ano kasi kami Gets. doon? Tatlo kasi kami doon. So, salitan kami. Kunwari, ang shift ko, ngayon ako matutulog. After 30 minutes, ako na ulit gagawa. Ganon siya. Para hindi nakakapagod at hindi masakit sa ulo. Pero may adrenaline kasi yun kapag Oo. alam mong dapat nang matapos. Pero to add lang din sa sinabi mo, di ba nga sabi mo, minsan ginagawa mo na agad siya ng morning. Nagsiset ka ba ng timeline na parang kailangan within this hours na to, tapos ko na siya, tapos tsaka na ako mag-move sa ibang activity? Ganun ba ginagawa mo? The thing is, ang time blocking ko, hindi sa oras kasi matagal akong mag-isip. So, matagal din yung process ko sa paggawa. It's more of, etong task na to, kailangan ko nang matapos within the day. Kung Ganun anong siya. Or kaya within mo the day. talagang Kung ano matapos. talagang kaya kong matapos. Kasi pag hindi ko na ipipilit. Oo. Kasi pag pinilit ko, stress ako eh. Tsaka ano lang, hindi magiging maganda yung quality, Outcome. output mo. Oo, ganun talaga. Nag-set ka ba ng to-do list mo every day? Kung ito Oo. gagawin ko Pag for ganun ka bang tao? planner, yung mga ganon. Hindi ako ma-planner na tao, pero mag-Google Sheets ako na tao. Ay, Nabang- high-tech. Very organized! Wow, Google Sheets. Meron akong na Tracker. in progress, completed, submitted. May ganun ako para alam ko kung ano yung dapat kong unahin. Tsaka kung ano yung medyo madali lang na pwede ko namang umpisahan na. Ganun siya. Di ba Gabi, ganun ka rin? Nitracker ka din ng completed, yung mga ganun ka din minsan. Nung Maayos senior ako ha- sa gamit. Nung senior high, may ganyan din ako. Nung college, wala na. Tinamad na ako. Freestyle na lang. Oo. Hindi ako kailangan ko eh kasi like minsan nakakalimutan ko yung mga pinagagawa ko. Oo. Ayan, so sinasabihan na po tayo sa ating Oo. tech booth. Overtime na Overtime na po tayo. tayo. Hala. Oo. Last Ayan, shoutout sandali. natin kay Oo. Sir Paul Bautista. Oo. Hello po. Sabi niya, nagnap po, tapos nakatulog po hanggang morning. Yan. Si Sir Paul. Ayan. Alam ko yan, Paul. Kaklase ko yan si Paul, ikaw Ah, Mga kaklase mo pala. thesis, oo. Ayan. Oh, sabi ni Martin, I hope you're doing good right now. Yeah, thank you, Martin. Ayan. So, i-wrap up na natin Oo. itong mga discussion natin. 1 hour, 30 minutes. Overtime.
Pero before anything else, Oh, promote sige. mo natin ang ating social media page. Of course, ang Unfiltered on Facebook. Unfiltered with a dot, period. Yung unfiltered period. Ayan, nakikita sa ating screen yung ating official Facebook page. And of course, ang ating TikTok account at we.unfiltered. Ayan, Follow and like our page to keep posted and updated to our releases. Ayan. So every Wednesday po kami live sa Bacoor TV channel every 4 p.m. Thank you so much, Yo. And Thank you so much, for your time. Shin. And thank you, Gabby. Dahil naging bulo siya today. Thank you, Yo and Gabby sa pag-guest na Unfiltered. Oo. Ayan. At ito po ang Unfiltered. For the For the youth, youth, by the youth, and of the youth. So maraming salamat po Thank sa atin you. lahat. Magandang hapon, Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, guys. Bye-bye. Bye.